Have a blessed day po sa inyong lahat. God is good all the time and all the time God is good. Sa video na ito ay isi-share ko lang po sa inyo yung sukat ng mga kulungan po ng aming mga alagang baboy. Dahil may mga nagtatanong po sa atin kung ano daw po ang sukat nito. Okay, simulan na po natin. Wait lang, ikot ko lang yung camera. Okay, simulan po natin dito sa may ibaba sa mga hollow blocks. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and a half na hollow blocks po yan hanggang doon. So ang sukat po niyan simula dito sa may gilid na to hanggang doon sa may kabilang gilid ay 10 feet. Tapos ang sukat naman po niya simula dito sa may kanto na to, yan, dito sa mismong hollow blocks na to hanggang doon sa may loob ng hollow blocks na yon ay 7 feet. So 7 feet yung loob niyan, yung pagano niya, and then 10 feet po yung paganon. Tapos nagbaon lang po kami ng isang hollow blocks. Dire-diretso yan hanggang doon bago po itong nakalutang. Tapos yung nakabaon po na yon, yun yung ka-level noong flooring niya. So yan po, nilagyan lang din namin siya dyan ng kainan. Yan, pag ganun, dire-diretso. Kasi fattening po yung design nitong kulungan. Tapos naglagay lang po kami ng maliit na parang swimming pool niya dyan para merong hinihigaan yung mga baboy kapag binabanas sila. And then meron din po kaming nilagay doon na water drinker, dalawa po yan. Tapos meron silang ayun, shower, tumutulo yan doon, nagkakaroon ng tubig. Pag binabanas yung mga alaga natin, hihiga lang sila dyan. Ayun, nakaseparate, doon na sila dumudumi sa may gilid. Tapos sa may gilid po nito, hindi masyadong kita dyan. Ayun, meron po dyan butas. Elevated po ito, simula dito, elevated dyan, pag ganun, para pag nagbuhos po tayo ng tubig, naglinis, diretso yan doon. Tapos yan pag ganun din. Meron yun po yung pagitan doon para pag nagwalis o kaya nag-spray ka, diretso po doon yung tubig. Okay? So yan, may flooring. Nakapalitada po itong loob. Ayan. Tapos nilagyan lang namin ng bintana doon na dalawa para ventilated lang po siya. Okay? Ganun din po yan. So yun na yung dingding nila. So bali, apat po ito. 1, 2, 3, 4. Tapos yung nasa may dulo po namin, yan lang. Doon yung mga breeder na po yun. Iba naman po ang sukat ng kulungan po doon. Okay? Papuntahan natin yung gilid para makita din po ninyo. Ayan. So ayan, nagbaon po kami ng isa. Sabi ko nga kanina na hollow blocks. Ayan. So apat na patong po yan. 1, 2, 3, 4. Ganon din po sa may likuran. Pero napansin nyo po, hindi na namin pinalitadahan yan. Sayang din kasi yung buhangin, yung semento, yung labor. So dito na lang po tayo mag-focus sa loob kasi ito lang naman yung magagamit nung mga alaga namin. So ayan, pantay na po yan. Okay, punta naman tayo dito sa railings. Okay, itong railings po na ginamit namin, kita nyo yan, tubo po ito, GI5 number 1, S40 para mas matibay. Kung gusto nyo mas sumura, S20. So dalawa lang po yan, ito tsaka yung sa baba. Siguro baka yung isang 20 feet nya magagamit nyo na po dyan. Siguro magdugsong lang, konti lang. Nagkaroon kami ng dugsungan dito, konti lang. Ayun lang siya. Naglagay lang kami ng konting 3/4 para umabot siya. Pero umabot na siya dito sa may kabilang side. So ito, number 1, ito po 3/4. Isang piraso nito, dalawa na yon, taas baba. Tapos 3/4, mga 4 na piraso siguro po yung naubos namin dyan. DIY lang po ito. Kami na po ang nag-design nito. Nilagay lang namin ng pintuan dyan. Siyempre, pagka ilalabas natin yung mga alaga natin, para mas mabilis din sila. Okay, so hindi namin to nilagyan ng parang daanan nila kasi sayang din yung space para hindi matapon yung pagkain dito sa labas. Pag nagbuhos tayo ng pagkain dyan, dire-diretso lang yan dyan. So hindi na nila matatabig yung kamay mo o yung tabo o yung anumang pangsalok ng pagkain. Dire-diretso po yan dyan. So yan, meron siyang pintuan. So yun po yung design dyan sa may gawing ibaba. Ngayon, punta naman tayo dito sa poste. Ang poste po na ginamit namin ay PVC kulay itim number 3 o D3 po ito. So apat po yan. 1, 2, 3, 4. So yung ginawa namin, nilabas po namin siya. Makita nyo, yung poste nakalabas po doon sa mismong kulungan. Pero depende po sa inyo kung gusto nyong ipasok, okay lang din naman. Kaya lang kasi, ang nangyari po dito ay nauna kaming nakapaggawa nitong kwadrado niya bago po namin kinabitan ng poste. Kasi nung simula po, hindi naman ganito yung design ng kulungan namin. Puro light materials lang po ito. Ito lang siya, tapos flooring, tapos ito, kahoy na po ito, kahoy din, paikot niya na ganun. Ventilated na ventilated siya, pati ito, kahoy din. Yung bubong namin, kahoy din, tapos ang gamit namin, itong rubber roofing. Kailan lang po namin ito
in-upgrade. Okay, kung gusto mo makamura, pwede lang din naman po yun. Kung gantong design, medyo mataas-taas nga lang po yung presyong magagamit. Okay, PVC 1, 2, 3, 4. Tapos sa loob ng PVC, naglagay po kami dyan ng, kita nyo yan, bakal, number 8 or number 9, depende po doon sa mabibilan nyo. Tapos naglagay lang kami ng mga C-bar sa loob. Tapos yung foundation nyan, ayan, konti lang. Hindi na kami nagawa ng parilya. So ginanon lang namin yung bakal para kahit paano matibay siya. Siguro mga 2 feet lang po yung baon yan. So yun. Tapos sa bubong naman po ang gamit namin mga 2x3. Ito good lumber, pero pinakamarami po dito mga coco lumber. Dahil nung nagkaroon ng bagyong Pepito, maraming natumbang puno ng nyug po dito sa paligid namin. So pina-chainsaw namin yon, tsaka pinagawa ko po dito sa kulungan namin. Tapos yung yero, ayan, hindi na din po natin binili yan. Galing lang din po yan doon sa bahay namin. Yun, sa may dulo. Gawa nga po nung nasira nung bagyong Pepito, pinalitan, pwede pa naman. So ginamit po natin dito para kahit paano maka-menos po tayo doon sa gastusin natin dito sa ating pong kulungan. Puro 2x3 lang po yan. 2x3x12. Ayan. Yan yung design niya. Teka lang. Ayan, naglagay lang kami ng King Foss. Ang taas po nito ay 6 feet. Ayan, mas mataas pa siya sa akin. Simula po dyan hanggang doon po sa baba. Tapos nag-King Foss lang po kami ng 2 feet. So bali ang pinakang taas lang po nito ay 8 feet. Ayan, nag-King Foss lang dyan. Tapos puro 2x3 na yan. Kita nyo yung design. Ayan, diretsohan na po siya. Para pagka umuulan, hindi po pumapasok yung ulan dito masyado. Hindi naanggihan yung ating mga alaga. So yun, yero na po yan hanggang doon. Hindi namin binili, puro pinagpalitan lang po lahat yan. Ganoon naman, kung saan tayo mas makakamura, doon tayo para kahit paano makamenos po tayo doon sa gastos. Yan yung pinangbubong namin dati, rubber roofing. Tsaka po yung nandun sa may kabila. So ganun lang po. Kasi nagsimula kami, sabi ko nga kanina, light materials lang yan, tapos 2 butas lang. Yun ang nauna dyan, nasa gitna. And then nung nagkaroon po ng budget, sa biyaya ng Panginoon, nag-extend na po kami dito. Tapos ginawa nga namin, nilagyan na po namin siya, pang matagalan na. So medyo may kamahalan nga lang po talaga ito. At sa pagtaya ko po ay baka mga 20k o mahigit pa ang magagastos dito. Kung bibilin mo po lahat yung materyales, ano po, baka higit pa. Yun nga lang, gandahan ay matagal mo na po siyang magagamit. Compare po dun sa light materials na ginamit namin nun, kung di ako nagkakamali, mga 1 to 2 years lang, mga ilang cropping lang kami, nasira na po agad siya. Pero ito, nakailang cropping na po kami dito. Do bago pa lang naman siya, pero tayo naman parang halos wala pang katama-tama. Hindi na nila makakagat yung bakal. Hindi kagaya pagkahoy, nakakagat nila. Tapos, siyempre dahil PVC na yan, sementado na yan, pag nag-spray tayo, nagpaligo tayo, naglinis tayo, hindi nila basta masisira. Kung magkaroon man ng konting maintenance, hindi man maiwasan yun, nabubungkal nila yan, yung mga semento yun. Pero madali naman na pong tapalan yan. Okay, so kagandahan po nito ay ventilated siya, pumapasok yung hangin, and then lumalabas yung hangin galing din dun sa likod. Kaya ganito po yung design na ginawa po namin. Pwede din naman kung meron kayong budget, kung malawak yung area nyo, pati yung likuran, ipaganto nyo na para tuloy-tuloy po yung hangin. Dito kasi, ginanyan lang po yung design namin dahil hindi naman po ganun kalawak itong area namin. Wala pa po itong 1 hektarya. Tapos, dito po sa side na to, medyo malapit na sa kalsada. Kung makikita nyo yan, hindi naman na po namin nililinisan masyado para pinakang filter na rin po yan ng amoy para hindi masyadong lumalabas. Kasi syempre, iniingatan din natin yung community, baka ma-report tayo, delikado. So, wala po kaming kuryente na gamit dito. Yan, dahil malapit lang po ito dun sa bahay namin, may in-install lang po ako dyan na isang solar light para dun sa ating mga breeder. Tapos yung pagpapaligo natin, manual lang po yan, tabo-tabo, and then timba-timba lang po siya. So yun lang po ang mai-share ko muna sa inyo sa ngayon. So yan yung design po ng aming kulungan. Kung gusto nyo pong gayahin ito, madali lang naman po siya, kayang-kaya nyo lang po itong gawin, o pag pinakita nyo po ito sa karpintero, kayang-kaya po nila itong gawin. Maning-mani lang po ito sa kanila. Yung isang ganito pong kulungan, kayang-kaya nilang matapos within 5 days. Tapos na po kaagad dito. And then papatigasin mo lang naman siya mga 2 to 3 weeks. Pwede mo na po yung lagyan ng
piglets. Okay, additional, yung patubig po namin dito, dire-diretso yan. Patubig po yan ng community po namin. Pero nung nagsimula po kami dito, ano lang po ito, tabo-tabo, timba-timba, bomba kami sa poso. Galing po doon yung tubig. So naglagay lang ako ng hose papunta dito. So ganun lang, tiyaga-tiyaga lang. Pagka tumapat din naman, kakabig din naman po tayo. So yun lamang po ang may babahagi ko sa inyo ngayong araw na ito mga kapatid. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Salamat po sa patuloy na panonood ninyo sa mga video namin sa channel po na ito. Thank you po sa inyong pag-subscribe. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka doon sa mga video na i-upload pa namin sa mga susunod na araw o susunod na panahon. So yun lamang. God bless. Happy farming. At see you next time. Okay?